Esther, Kabanata Siyam. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari, sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napopoot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisay, Ariday, at Vaisata. Pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamedata at kaaway ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, "Sa Susa lamang, 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo." Sinabi ni Esther, "Kung mamarapatin po ng hari, ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman." Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit, hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng 13 araw ng 12 buwan, at ng 14 na araw na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ng mga Hudyo noong 13 at 14 na araw. 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito ay isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit, sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo, sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila'y naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamedata, kaaway ng mga Hudyo. Naitakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Ngunit nabaliktad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes
sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya ang pistang ito'y tinawag nilang Pista ng Purim, buhat sa salitang Pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasiyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi, ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lunsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng Pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat.